So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago ko sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally tatalakayin po natin si Elias J. Mga kahombre ko, bali, ito na po ang pinaka matinding issue na nagawa ko, no? Tungkol sa tao na ito. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ngayon mga kahombre ko, meron na tayong ginawang video ukol sa naging issue ni Elias J sa kanyang live-in partner at manager. Lumabas din dito ang katagang 6 rounds and 6 pairs of shoes na galing sa kabanda ni Elias J. Napagkaalaman din nating pinabulaanan ng manager nito ang cheating at love triangle issue sa pag-post niya ng larawan kasama ang kanyang kasintahan, mga kahombre ko. Sa duloy nalaman rin natin ang pagkasaad ng manager ni Elias J sa isang post na magkakaso na ito. Finally. And sa totoo lang, mga kahombre ko, itong sitwasyon na to is beginning to frighten me. Kasi parang yung manager po ni Elias J dito, nandito sa sitwasyon na to. Hindi para patayin ang karir ni Elias J. Kasi wala naman siya sinasabing ganyan, mga kahombre ko. Ngunit para bigyan ito ng matinding leksyon. Kasi alam nyo mga kahombre ko, kung titimbang-timbangin nyo lang, no, parang mas matimbang yung motibo ni Madam Manager kaysa kay Elias J. Kasi parang ang nangyayari kasi dito mga kahombre ko, ini-implicate agad ng mga tao, no, ng mga fans ni Elias J, itong manager. Pero sa tingin ko mga kahombre ko, hindi naman ito gagastos, no, ng matindi through attorney Topacio, mga kahombre ko. Kung ang pinaglalaban nito, literal na kabalbalan lang. Ayan para sa akin, mga kahombre ko. Pero sige, pakinggan po natin. Ang manager na si Beverly Labad-Labad ay nagawang magsampa ng kaso alongside attorney Topacio laban sa former talent nitong si Elias J. Estafa at breach of contract ang mga reklamong isasampa nito. Ito'y dahil di umano sa unpaid commission at pagtanggap ng shows ng Kalumad Band. Nalingid sa kaalaman at walang pahintulot ng kanilang manager, mga kahombre ko. Anyway, on the legal side, of course, at sinabi ni Joe yung background, from the point of view of legalities, ito yung mga facts na undisputed. Noong April po ay nag-enter si Ginoong Linfukan, aka Elias, ng isang exclusive talent management contract. It's very, sanay naman tayo lahat ng showbiz media, alam naman natin yung mga usual contents ng talent management contract. And we all know how it works. You have a talent manager, here in the person of the lovely Miss Beverly Labad-Labad. Ang manager po ay magpo-promote. Palalakihin niya yung pangalan ng talent. She invests time, not only money, but time, effort, her connections, her goodwill, her good name. Kasi kilala po si Miss Beverly bilang isang reputable na negosyante sa kanilang lugar. She belongs to a family of politicians. So, may goodwill po siya. So, alam niyo naman na all of these things, iba yung karakter ng talent management contract. It is a contract coupled with an interest. So, may kontrata sila. To make a long story short, after my client has expended all of her resources in order to make Elias popular to a certain extent. In fact, sabi nga niya, yung birthday niya, may 50,000 people na umakyat. Doon talaga pumutok yung pangalan ni Elias. Medyo nagkasungay na po yung tao. Discontented siya for whatever reason. Sapagkat kung hindi naman dahil kay Miss Beverly, hindi naman siya sisikat. He started dealing with other people behind her back. So, nag-enter siya ng mga kontrata, pumapasok siya sa mga gigs, hindi na niya ginagalang yung kontrata. That is a violation of the contract. At alam niyo naman, may kasabihan tayo sa batas, alam niyo ito ni Ayman yan, ni ng mga abogado rito, a contract is the law between the parties. As between Elias and Beverly, batas yan. Hindi mo pwede basta labagin yan without consequences. Ayon po sa ulat, nagreklamo ang manager kay Elias matapos na mag-bypass ito, kung saan 2 weeks na silang hindi nag-direct sa client na hindi dumaan sa kanya. Hindi pinapayagan ang banda na kumolekta at walang turnover na pera sa management, mga kahombre ko ha. Dagdag pa nito, nasa halagang 1.7 million pesos ang sinisingil nito kay Elias. Sa isang panayam din ng manager, nagawa niyang itanggi, mga kahombre ko, ang 2 kotse. Bagkos, ito daw po ay 4. At saka siguro nag-viral din to na binawian ko daw siya ng sasakyan. At
meron pa ngayon 2 sasakyan binawi ko raw. Actually, mali yun. Saan 4 na po sasakyan yung binawi ko. Kasi Ilan yun daw yung yan? 4. Kasi wala pong bayad yung banda doon. Kasi investment ko po yun. So nadagdagan ng 2. Nakawari mag-post ng former manager ni Elias pagkatapos naganap ang press conference nila. Business is business, not a joke. Sila ang lumapit, gusto sila rin ang aalis hanggat gusto nila. Open ang pinto, maayong gabi. Happy birthday! Bagong kaarawan, bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin nyo nasa link down below. Oh my goodness mga kahombre ko, this is crazy. Ang amin na naman po napakasimple. It's so simple. Huwag na natin i-complicate. May kontrata. Sabi nga ni Atty. Ivan, that is not just the law. It's the Bible. Sagrado po yan. Sumunod lang sa kontrata, walang problema. Huwag sumunod sa kontrata, maraming problema. Yun lang. So, Elias, I don't even know you, pero sana, maayos ito. Sabi naman ng Biblia, nabanggitan yung Biblia, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So sana, bumalik siya, sundin na yung kontrata, walang maging problema. Ngunit, pag hindi sumunod, ayun ang pag-uumpisa ng katakot ng problema. And I assure him, he will have a lot of problems. Gusto namin umusin yung karir niya, but it will be, magiging frozen delight ka, naniwala ka, pagka hindi ka sumunod sa kontrata. I will make sure of it. I will make it my mission in life na ma-frozen yung karir mo. Because that is how I am. That is how dedicated I am to my clients. Kaya kilala niyo ako, I will do it. If that's not a threat, that is a promise. Look at this, man. Mabibigat po ang abogadong dala ni Madam Labad-Labad. Comments, mga kahombre ko. Madam, while contracts are legally binding, your obvious emotional attachment has led to unhealthy dynamics. As their manager, you should consider whether your attachment is prioritizing the band's well-being or your own interest. As Elsa famously said, let it go, turn away and slam the door. Buhi na good. Okay. It should be business is business, not a joke. Good punctuation is like good business. Precise, clear, and professional. So do not underestimate the power of punctuation because it can strengthen or weaken your message. Wow, ang bigat nun mga kahombre ko. Elias was already famous before you, Miss Labad sa ulo, came as so-called talent manager. He's already a star without your shadow. Ikaw, who were you? Damn. Bakit ang hirap mong ipagtanggol, Miss Beverly? Dahil ikaw mismong gumagawa ng paraan para lalong lumabas ang tunay mong intensyon at di magandang pag-uugali. Huwag mo nang ipilit sarili mo dahil sinusuka na po kayo ng team. Bitawan mo na sila na magkaroon ka ng peace of mind. Anyway, mga kahombre ko, isang hakbang legal ang isinagawa ng singer na si Elias Lintukan na mas kilala sa entablado bilang Elias J. Matapos niya magkontrademanda laban sa kanyang dating manager na si Beverly Labad-Labad sa Regional Trial Court ng Kidapawan City. Ang isinampang kaso ay may titulong Declaration of Nullity of Contract or Cancellation of Contract Accounting, Damages and Attorney's Fees with prayer of issuance of temporary restraining orders and or preliminary injunction. Nandito po kami ngayong gabi to inform the public that we have formally filed a petition for declaration of nullity of contract and or cancellation of contract, accounting, damages, attorney's fees, with prayer for TRO and or preliminary injunction. No? Ang plaintiff po dito ay sila Elias J. Lintukan Jr. at ang lahat po ng member ng Elias JTV Band. No? Naka-enumerate po ang lahat po ng members po ng Elias JTV Band against their manager Beverly Pumipik Labad-Labad. Layo ng kaso na ipawalang bisa o kansilahin ang kontratang pinasok ni Elias J. sa kanyang dating manager, pati na rin ang paghingi ng accounting sa mga transaksyon, danyos at bayad sa abogado. Hinihiling din sa korte na maglabas ng TRO upang pansamantalang mapigilan ang posibleng kilos ng manager habang dinidinig ang kaso. Contract is void, not only voidable. Meaning, anong ibig sabihin yan? Wala pong visa yung kontrata po na napirmahan ni Elias dahil po yung kontrata po na yun ay walang consideration. When I say walang consideration, at the time of the signing of the contract in April 2025, April 4 to be exact, right? In Dumaguete City, the same, the Elias Lintukan or Elias JTV Band was already well known not only in the country but abroad as well. It was already a singing sensation. The band itself is widely known, while the manager Beverly Pumipik Labad-Labad had no history whatsoever
of managing any talent. And as a matter of fact, in her previous declarations, she admitted that she had no history of managing artists. So therefore, there is no claim that she had any contribution at all insofar as the popularity of Elias JTB Band itself or Elias himself. So when you sign a contract with a very well-known artist, there are three elements: cost, object, consideration. Was there a cost? Yes. Was there an object? Yes, but there was no consideration. So therefore, we feel that there was no contract at all since one of the essential elements is missing, is absent. So therefore, it is void. Second, it was likewise, there was also dolo ausente. What is the meaning of that? There is fraud in the possession of the contract, which means that at the time when the contract was signed, there was fraud employed by Beverly such that she made Elias believe that she was very rich or she is very rich, that she had all connections, and that her only intention is to help. Ang kanya lang daw nasa puso ay pagtulong daw kay Elias at wala daw siyang balak na magkapera dito. Pero iba po ang nangyari. Kasi sa kontrata kong pinarmahan na hindi dali-dali, kasi si Elias at that time and the band also had to respect the contracts that they had concerning the show that they have to be present. So, pinakita sa kanya, without explanation, walang chance na maka-question sa details si Elias at wala siyang chance na makakuha ng abogado para magkonsulta, pinapirma. Blanco yung consideration kung magkano yung share ni Beverly Labad-Labad. Maglabad din ang ulo. Why? Kasi nung pinakita na uli, kasi hindi siya binigyan ng kopya, yung kontrata, naka-indicate na yung 30%, pero yung other, basis ng 30%, blanco pa rin. Nakuha kami. Tapos, kung ano mang corporation na itayo niya later, maski wala siyang contribution, 30% pa rin ang kanya at bilihin niya 50 pesos per share. Mas barato pa ang suka sa mong silingan kaysa sa iyahang share sa pagpalit sa corporation. There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning and it should be stopped. Wow! Bagamat hindi pa detalyado sa publiko ang mga dahilan sa likod ng reklamo, malinaw na may malalim na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig, mga kahombre ko, na maaari umanong may kinalaman sa pamamahala ng karera ni Elias J. at pinansyal na usapin. Ngunit, mga kahombre ko, ito po ang pinaka effed up sa moment na ito. May isang content creator sa TikTok na naglalabas po ng sari-saring komento sa former manager ni Elias na hindi kaaya-aya. Isa rito ang pagkasaad nitong 29 years old na si Beverly. Ngunit mukha daw itong senior citizen. Grabe naman to. At sa edad niya na yan, ay inexperienced daw siya, kaya hindi ito professionally kumikilos. 29 years old ka? Hoy, Beverly, alput. Alputology. Nga ba ho, tinggil? 29 ka? Ang itsura mo do senior citizen? Pero, kung totoo nga 29 years old ka, ibig sabihin you are inexperienced. You are not supposed to be in the society yet. Dapat sa'yo nag-aaral pa, so wala ka pala experiences in life. Wala kang accolades, wala kang achievements, kaya pala ganun ka magsalita. Hindi ka ka-istrut magsalita, create, approach, manager, pipir, kaya pala wala ka mal-edukada ka, nga bastos, hindi ka professional because you were never trained. Hindi ka naka-personality development. You do not have enough education for you in the society. Dapat you go back to school or you go back to your mother and tell her to teach you some manners. Comments! She doesn't look old, but she doesn't look like 29 either. Pwede siguro 35, 38. 29 noong panahon ng Hapon. Parang 40 years old na si Beverly. Para sa akin, mga kaombre ko, this is just pure ad hominem. Wala namang kwenta to. Who cares kung maedad ka na, bata ka pa, mukha kang ganito, mukha kang ganyan. It doesn't matter, man. This is napakababaw po, mga kaombre ko, no? Parang galawang bata. I don't know, man. Hindi to okay. Ayon din sa kanya, dinidelete ni Beverly ang mga family pictures ni Elias noong manager pa siya nito. Ay, abaw! Ang bigaon nga alputology. Ang bilatsing iluy nga matruna nga gurang kapal muka nga social climber. Beverly Berto, ang pulubi. Wala kaya pera, bilatsing iluy mo. Nagapakunwari ka lang nga pretensyusa ka nga may pera ka pero wala ka pera. Ba't ka delete ng delete putang ina mo sa family picture ni Elias?
Nagadugo ang putay mo, dugo ang pikpik mo, nakikita pag mamahala nila. Patayin mo ang sarili mo, ba't mo tinitiis? Hindi mo nga yan Facebook, ninakaw mo lang. Ganun ka kapatay huya. Ganun ka kadesperada. Mura ang Gillette na blade. Bumili ka, laslasin mo ang putay mo, alpo, tapusin mo na lang yan. Kasi nagadurugo ang ano mo, kasi hindi ka na makatsupa kay Elias, gadurugo ang putay mo. Ang tarugo ni Elias exclusive kay Abigail. Sinaad rin ito si Beverly ay scammer na hindi rin nakakapagbayad ng plane ticket. Ha? Good morning, good morning. Hi. Hoy, Alpot. Beverly, bigaon nga may adamsapple.com. Yung mga pinabook mo ng mga tag 16 packs, 17 packs na ticket sa mga travel agency amounting to 264,000 or so, bayadan mo na. Patay huya ka nga lampingasan ka, nagpatikit-tikit kang alpot ka, wala ka naman pala sang inugbayad. Ang iya nga opisyo, mapabook siya. Oy, book na lang, i-issue. Bukas na lang, kasi Sabado. Ay, Linggo pala, walang bangko. Lunes pa ako makabayad pag in-issue na ang ihudi puta, hindi na sa nagasagot. Numero 1 ka kaskamer, kang bigaon, makawat, 29 million, ibalik mo. Pati mga ticket, hindi to gabayad, wag nyo sa i-book. Sinabi rin itong si Beverly ay hindi dumalo sa isang libing na malaki ang utang na loob niya sa taong iyon at mas piniling pumunta sa isang press con. So, hindi nag-attend ang patay huya na walang utang na loob na si Beverly Bigaon kapag tsupas ng iba niya tarugo. Ang laki ng utang na loob niya kay Mami Aida Patana, hindi ka man lang nakilibing. Ganun kakapal ang mukha mo. Kaya totoo talaga ang mga chika minute na ikaw ang rason kung bakit pala siya namatay. Nilagay mo siya sa sitwasyon na grabe, tapos blinak mo siya. Ang utang mo sa kanya nga milyones, ang kapal ng mukha mo. In advance mo pala ang bayad sa Charito Solis, mga pelikula ni Elias, ang bigaong kang alpog ka. Mamatay ka sana sa konsensyang kaplog, makarma ka sana. Ang kapal ng mukha mo, kung kailan ilibing si Patana, doon din siya mapapreskon, alpot. Ayon sa kanya, pumapatol si Beverly sa ibang lalaki. Beshi bigaon, alpotology, baho tinggel, gapang tsupas ng tarugo nga hindi ya. Mamayang 12 a.m. Philippine time, meron ako sa yung gift of love. Don't you worry, darling, dahil hindi ikaw nag-iisa sa mga bongga-bongga, mga post-post. Tatalbugan ko ang post mo na hayop ka, ngagapang tsupa ka sang tarugo na hindi sa'yo, chimpanzee, burikat. So, pinagpalit ka pala ni Bulilit sa isang another chimpanzee din. Burikat Group of Companies, mga anak, don't worry. Meron tayong bonggang-bonggang ririgalo kay Beverly Alpot later tonight. Okay? Watch out for my live, ladies and gentlemen. Vavash. Anyway, mga kahombre ko, to tell you the truth, palala po ng palala yung sitwasyon at love story between Elias J at kanyang manager. So, a love story sa career, mga kahombre ko, hindi sa life. Kasi parehas po silang meron ng mga partner sa mga buhay nila. Para sa akin, mga kahombre ko, lalo lang pong pinalala nitong vlogger na ito, no, na kontrang-kontra kay Miss Labad-Labad, no. Ang dami po niyang pinagsasabi na hindi mga kaaya-aya. And actually, I feel bad for Miss Beverly sa part na ito. I really hope na hindi totoo yung mga haka-haka na si Elias J din ang may hawak dito sa babae na ito na parang attack dog, no? Na laban kay Miss Labad-Labad. Kasi otherwise, hindi maganda ang kalalabasan nito. Kasi sobra pong tindi ang pagbuhat nitong tao na ito kay Elias J. At naman po, mag-ingay na maingay po ngayon sa social media na tinanggihan niyo daw po Atty. Topacio ang kaso ni Miss Beverly. Ano mo masasabi dito? Ngayon, nakagulungan po kayo. Sino bang katabi ko? Kaya nga. By the way, madagdag ko lang doon sa sinabi ni Boss Ivan. Kapag siya ay nakasuhan, ano pangalan noon? Pinoy Burkis. The cyber libel definitely carries a penalty of more than 1 year. That is covered by the extradition treaty. Nasa Amerika ba yun? Dubai. Sa Dubai. Tingin ko may extra, may ano tayo, di ba? May treaty rin tayo. Or pwede natin pa-Interpol. Kasi kung may extraterritorial jurisdiction ng Pilipinas, kung may warrant yan, pwede mo ipa-red notice yan. Rest assured na pag nakakuha ng warrant, si Atty. Ivan, magtutulungan po kami sa legal na gawin ang lahat ng paraan para siya ay mabalik dito. Hindi namin kikidnapin katulad ni President Duterte, pero dadaan tayo sa legal channels. And since we have diplomatic relations with Dubai, alam niyo yung treaty, extradition treaty, mas madali lang ang extradition treaty. But even in the absence of an extradition treaty, pwede ka mag-request.
ng extradition at extradition basis. At ipukurso po natin yan. May mga kaibigan naman tayo sa Dubai na pwedeng tumulong. So, he should not think he's safe just because he's in Dubai. Masyadong mahigpit pa naman po ang batas ng Dubai pagdating sa libel. Kasi Sharia naman pagdating sa libel. So, do not think he's safe dahil nasa Dubai siya. Mahahanap, if there's a will, there's a will. Para sa akin, mga kahombre ko, sino ba ang tama at sinong mali? This is a big misunderstanding. For me, kung sana nag-usap o mag-usap na lang kayo, for sure, walang maaaberya pagdating dyan sa mga lintik na mga kasuhan na yan for no reason. Kasi mga kahombre ko, sa isang banda, imagine niyo, sila po ay nagsama ng medyo matagal din na panahon, no? Grabe naman kung ganito kayo, sa gantong way kayo maghihiwalay dahil lang sa pera. 'Di ba? Nagsimula kayong magkasama kayo, maliit lang ang perang kinikita nyo, tapos end of the day, ganito na yung gagawin nyo sa isa't isa. Talagang to the point na magkakasakitan kayo, no? Para lang sa ikakagaan ng inyong mga puso at talagang ibabagsak nyo yung mas mababa o mahina kaysa sa inyong dalawa. This is a very sad story, mga kahombre ko, kasi sa totoo lang, nagkaroon sila ng napakagandang samahan. I really hope na sana maayos ni Elias J. to at ni Madam Beverly, kasi sa totoo lang, you guys were a perfect couple para sa isang music career ng isang taong nangangarap lamang. Isang taong naghirap sa buhay and then umangat dahil sa kanyang talento. This is a very sad sight seeing. Sana, mga kahombre ko, maayos nila to at magkabati na sila at nang matindi na po ang peace sa Mindanao. Kasi itong Elias J. po is one of the biggest talents of Mindanao. Sana lang, mga kahombre ko, magkaroon pa sila ng second coming. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.